Morning, boo. Tulog-tulog pa ang buli, oy. Sarap ng tulog ng buli, oy. Hayaan mo na natin siya matulog. Tulog pa din si Papa. Tidin. Sir po, lalo ko. Ang saya ko, guys. Hindi talaga ako makakapigil po. Kasi ako na po. Shout out kay Sir po. Ang saya ko. Sa bahay lang minsan, lutong bahay vibes, halo-halo recipe, pampasaya ng lives. Pag may oras sa kusina, apoy ay naglalight. Tikim-tikim muna, sarap ng bawat bite. Ayan na ang tawag, Dorang Layas. At ako ay mag-a-update sa inyong mga palangga. Oh, may naiwan pang isa. Charot. Ako yung naglalabas today. Tingnan, nakikita niyo yung bulaklak. Oh, diba? Ang ganda niya. Wow! Ito, na wala na yung, naubos na yung bulaklak niya na yan. Nagkakaroon siya ng saliting dito. Dito. Pag nauubos na yan, magiging ganito na siya. Oh. Parang nagiging dahon siya. So, yan naman ang magiging binhi. Lamay! Kumain ka na, anak? Upo, kumain na. Oh, shush. Tapos na siyang kumain. Tsaka si Moy. Binigyan ko ng tawag dito. Binigyan ko siya ng suman na balinghoy. Moy, nag-eat na ikaw, nak? Nag-eat na? Morning, Moy. Say good morning to them. Good morning. Good morning. Oh, shush. Nagpa-cute. Good morning. Nagpa-cute, Yan ang aming mga bulaklak, mga simple lang mga palangga. Ito ay, naku, may nangangain na naman. Lalapad na yung dahon Lalaki na mayroon na namang patay gutom na kumain. Ayan, at least ito walang kumakain. Ang aking luya na itim. So, excited na ako makita kung talagang kulay itim yan. Ang kanyang bunga. Ay, bunga. Ang kanyang unod ba, kung sa Bisaya, laman. O, diba? Galing to sa Mindoro. Napakaiksi lang yan, guys. Hanggang dito lang yan. Yan galing sa Mindoro. Shout out sa friend namin sa Mindoro. Sa may Puerto Galera sila nakatira. O diba ang aking sili namamatay na. Alam nyo guys, hindi talaga ako nagtatanim ng ganitong sili. Kasi dati, pampagana ko yan. Pero nung binagbawal sa akin ng doktor kasi acidic ako. Ang sili. So hindi na ako nagtatanim. Alam nyo ba, ang mga ibon ang nagtatanim yan. Maniwala kayo sa hindi. 2 puno yan Ayun yung isa Ayun patay na rin. So, tutubo na lang yan siya dyan. Tutubo na lang siya dyan. Hello, good morning mga chili. Ang aking mga bell pepper. Hoy. May nangangain talaga sa kanilang dahon. Ano kaya magandang ilagay dito? Siguro, ay! Ayan may bulaklak na. Kita nyo guys, malapit na siyang mamunga. So, waiting na lang ako. Lalagyan ko sila ng poops ng manok mamaya. Lalagyan ko sila ng poops ng manok. Oh, bakit anak? Gutom na? Ay, kawawa man lang, gid. Ay, taya kaluoy, gid. Oo, naglalambing kay mama. Oh, sus. Ganyan yan sila pag gutom na. Oy, tiger, baba dyan. Bakit nandiyan ka sa lamesa, anak? Baba. Yan, dyan ka lang. Huwag ka makulit. So, tapos na naman maglinis ang person. Time check. 7:17. So, low tide pa rin today, mga palangga. Maya-maya yan. Bago magtanghali, ano na. High tide na siya. O, diba? Ayan namulot na ako ng mga dahon sa paligid. Tapos magsasaing na tayo. Shout out sa mga taga Mindoro, Ojongan, Romblon. Shout out sa inyo kung nasaan kayong party ng Pilipinas. Good morning mga palangga. At for sale pa rin itong ating lugar. Wala pa dito, 675 square meter. Ready to use. I-renew na lang ang business license nito kasi may business license na to Hello, LC Gray, ang batang makulit. Oh, kita niyo yan guys. Kita nyo? Mga isda yun, mga isda, gumagalaw sila. Kaya pinamananatili namin na malinis yung ilog. Ayoko na may mga basura yan. Kasi dati yan tapunan ng basura.
Ang ginawa namin mag-asawa, linis dito, linis doon. Pag may bagyo, linis dito, linis doon. May mga ulang na rin yan dyan. May napupunta dito para manghuli, pinapagalitan ko. Kasi kung gusto niya kako nilang makinabang, dapat sila ay maglinis din ng ilog, di ba? Hindi yung nag-harvest lang sila. Eh kami ang naghihirap. So hindi naman siguro maganda, di ba? So hindi naman pinagdadamot yan. Kung gusto mong makinabang, maglinis ka, di ba? Hindi yung kuha ka na lang ng kuha kasi kami naghihirap dyan eh. Ayan yung mga chicken, naghihintay na silang pakainin. Tulog pa si Papa. Kikita niyo yung mga maliliit na nyug na yan. Itatanim namin yan, gawin namin bakod sa paligid. Kasi sayang siya eh. Nagtubuan na kasi sa dami ng nyug dati. Nakakakopra naman kami dito guys. Ito ipapagawa na itong bubong na ito very soon. Naghihintay na lang kami ng trabahador ba. Excuse me, kay busy pa sila. So, ayun oh. Oh, diba? Ang view. Oh, nagsabod ka na tira. Ay, naku, napasaway ka na. Karina, halika na. Tatali na kita kay ikaw ay pasaway. Halika na, halika na. Halika na. Come here. Ay, naku, mahirap din ang maraming alaga, mga palangga. Kasi, busy ka sa kaalaga sa kanila, tapos magpinasaway. Ay, naku, wait lang at itatali ko. Tinatalian ko siya mga palangga kasi tinan nyo, oh, nagngangat-ngat talaga siya. Pag yan inakakawala sa gabi, sobrang nagngangat-ngat siya. Kahit sa araw. Tapos kung saan siya napupunta. Eh ayaw ko naman na sasakitin siya ng tao kasi ang pakain at pag-alaga mo sa iyong mga alaga. Sa mga vitamins pa lang. Shout out dyan sa mga pet lovers. Sa mga vitamins pa lang na binibili mo ang mamahal. Umaabot ng 1,000. Pa-check up sa doktor. Sa sabon pa lang nila, sa kinakain nila araw-araw. Tapos lalasunin lang o kaya man eh sasakitin ng ibang tao. So mas maganda yan. Siya lang kasi ang layas eh. So tinatalian ko yan siya. So itong update. Magbabanlaw na lang ako. Meron pa doon. Ito pa naiwan. So ayan. May sunrox yan mga palangga. Sunrox na puti. O diba? Ubos na yung maliit. Ito namang malaki. Kikita niyo mga palangga. Wala kayong makikita dyan ng sunrox na bicolor. Kasi hindi ako nagagamit na noon dahil tawag dito parang hindi naman siya nakakatanggal ng dumi. So, shout out sa Romblon. Shout out sa Sunrox dyan. Baka naman, di ba? So, magsasaing muna si ako. Kasi ito ay pagkain na ito ng mga alaga ko. Yung mga bahaw kagabi. Yung bahaw kagabi. Tapos, ito ang amin natirang ulam kagabi. So, init-init na lang. Relate din ba kayo sa ganon mga palangga? May natitirang pagkain pagkatapos iinitin. Di ba? Relate din ba kayo sa ganon? Saglit lang at tayo yung magsasaing. Comment below naman kayo dyan sa baba kung saan nakarating itong ating video mga palangga. At para ma-shoutout ko kayo sa susunod ko na vlog kung tiga saan kayo. Shoutout nga pala sa aking mga new followers dyan. Maraming salamat sa inyo at God bless you all. Lalong sa ating mga OFW na napapakahirap sa ibang bansa na kahit nalalayo sa kanilang pamilya ay nagtitiis para sa kinabukasan ng kanilang pamilya at mga anak, di ba? Ako talaga hindi para sa abroad. Nabanggit ko yung ng mga nakaraang video ko na sobrang lungkot. Naranasan ko yung, alam mo yun, yung kasi sa Denmark hindi naman English ang salita nila eh. Tawag dito. Di ba Danish sila? So Dane yan ang kanilang ang kanilang words. Bihirang-bihira kang makakita doon na talagang fluent sa sa English. Correction. And then tawag dito karamihan sa kanila ay Danish, hindi mo talaga hindi mo maintindihan kasi mga Viking sila, 'di ba? And then hindi naman kasi talaga English ang salita nila eh. Parang sa atin lang din, may Tagalog, 'di ba? Ang Tagalog is talagang Tagalog. Sila yung naintindihan ng lahat. Ang Bisaya at ang Bicolano, ang ganyan-ganyan, mga Ilonggo, shoutout sa inyo lahat. Iba-iba ang salita natin. Pero ang pinaka-main talaga natin na words is Tagalog, 'di ba? Parang ganoon din sa ibang bansa, English ang pinaka para naintindihan ng lahat. Sa madaling salita, hindi English ang kanilang salita, ang kanilang language. So nang andun ako, talagang mamimiss mo talaga, promise, mamimiss mo talaga. Kahit sabi mo, kahit Bisaya na lang please, nakababayan, please. Wala kang makausap na ganun. Tapos meron kang, nag-i-English na rin sila, nagdi-Danish na rin sila. Isip-isip ko, yung danas niyo yan guys, yung nakakita kayo ng tao na nakapunta ng ibang bansa, parang tinatalikuran na yung kanilang nakaraan o ang kanilang pinanggalingan, ganun. Halos hindi mo na sila mapagsalita ng Bisaya. Kahit natatawa ko nagsasalita sila ng Danish or English, ang ginagawa ko, binibisaya ko sila. 'Di ba? We need to love our country. So dapat natin
mayabang yon. Ipagmalaki natin kung saan tayo nanggaling. Magdating ay kahiya na tayo ay Bisaya, Tagalog o ano pa man. Ang mahalaga doon ay pares-pares tayong tao. Halos pare-pares ang magkakaiba nga lang ang ating pinanggalingan o mga kinakain. Pero iisa pa rin ang ating galing pa rin tayo doon sa taas. Tayo ay pare-parehas na nilikha lang niya. So kung ano man antas natin sa buhay, pare-parehas at pantay-bantay lang tayo. So napadaldal na ako. Wait lang, magsasaing muna ako. Yan mga palangga. Habang nagsasaing ako mamaya, maghuhugas ako ng itlog. And then ilalagay ko lang siya doon, ibababaw ko habang malapit na siyang maigay yung tubig. And then ito, ilalaga ko lang to. Para sa akin, kasi na-experience ko, shoutout pala sa Pugong Bihero Team, lalo-lalo kay Sir Paul. Pag asidi ka, tapos ipiprito mo pa ito, di ba? Ito ay mamantika na. Mas mabuti, ilaga mo lang siya. Pag binuksan mo siya, and then i-slice mo, pakulan mo lang sa tubig. Mas okay. So, Maling, baka naman, shout out. Sponsored ulit. Calling sponsored, para mayroon tayong mga sponsored, please. Baka naman, Maling. So, gusto ko to itlog, tsaka ito, inalalaga ko lang. Mas okay siya. So, mamaya na yan. Ako muna ay maglalaba. At hindi pa ako tapos maglaba. Diba? Napadaldal na tayong mga palangga. Habang nagluluto, naglalaba. So, diba doon sa mga nauna kong video, sinabi ko sa inyo, Sondox na puti. Again, sponsored. Kailangan ko. Hindi siya sponsored. Pero baka naman i-sponsor niya ako. Sondox na puti talagang ginagamit ko. Kahit sa mga decolor. Depende na lang yan kung paano nyo ilagay at i-control. Tinuro ko na din doon sa isang vlog ko na nauna kung paano nyo gawin. Kung paano ka dami ng amount na ilalagay nyo na Sondox na puti para hindi siya kukupas. Siyempre, kapag halimbawa decolor nilagay nyo, pagkatapos itong lahat na ito ilagay nyo, talagang kukupas nga. Diba? So, kunti nga naman. Tapos hindi nyo na kailangan mag-downy pa, sinira ng downy. Charot, hindi naman po sa ganun. Kasi yung alam nyo yun, nagpo-perfume naman tayo araw-araw. Hindi nyo na kailangan laging may downy sa mga damit kasi ang downy hindi rin maganda sa skin nyo, lalo pag allergic ka. Kasi diba ang downy, ilalagay mo na siya sa huling banlaw. So, andun yun, kumakapit yun. And then, kagaya po, sensitive ang balat ko. Charot, sensitive. What? Sensitive. Kagaya namin, may mga taong sensitive sa balat. Masyadong sensitive ang skin. So, delikado yung mga ganon. Di ba yung mga sensitive, shout out sa mga sensitive dyan. Hindi basta-basta nakakagamit ang perfume o whatever. So, totoo lang yung sinasabi. O, di ba? Malinis. Pagkatapos natin maglaba at magluto, magdidilig naman tayo ng halaman. At ako ay magpapaligo ng mga alaga today. Ng ating mga doya. Pag Sonrox kasi ng puti, mga palangga ang ginagamit nyo. Ano yun? Yung parang bumabalik siya sa dati niyang kulay. For example na lang ito, tingnan nyo. Diba? Green siya. Hindi siya nakupas, oh. Ganyan pa rin ang kulay niya nang binili ko siya. Hanggang ngayon ganyan pa rin. Wow! Ebidensya mga palangga. Ito ay 5 years ko na nagamit. Walang kupas, diba? Ganun pa rin ang kulay niya. Binili ko yun sa Timo. Itong pomot na to. Kita niyo? Yan ay 8 years na mahigit. Oh, ganyan pa rin ang kulay. O, diba? Sonrox kasi na puti ginagamit ko. Malinis siya magpalinis ng damit. May papakita ko sa inyo mga palangga. Dati kasi talagang hindi ko to alam gamitin. Diba? Pambukas siya. Yung pala,
Tutusok mo siyang ganun. Kikita niya to. Yan. Gaganyan mo lang pala siya. Tapos igaganon. Diyos ko. Ilang taon ko to bago natutunan, charot. Yung asawa ko pinagtyagaan ako ng last time. So tinuro niya sa akin paano. So ngayon, hindi na ako gumagamit ng kutsilyo kasi nakakasira talaga ng kutsilyo yun. So ganun lang. Ganun lang pala siya kadali. Namang yan eh. Hihiwain na natin ang maling at ilalaga ko lang ng least mantika siya. Kasi natatanggal ang mantika pag pinakuluan eh, mga palangga. So, hindi ka susumpugin ng acid mo kasi 'di ba ang acid gustong-gusto 'yan ang mantika. Kumukulo-kulo talaga 'yan sa lalamunan mo pag malakas ka sa mantika. So, shout out sa mga acidic dyan. At kay Sir Paul, hashtag Pugong Biyahe Routine. Malakas din ang acid niyan kasi nabanggit niya sa mga vlog niya na acidic din siya. Tapos ang ating sponge, pagkatapos natin gamitin mga palangga, ganituhin natin kasi para hindi mag-stuck ang kanyang dumi. Ganyan, gaganyan natin siya. Kailangan iga, tapos gamit doon. Yan, dyan. Huwag nyo siyang ibababad sa may sabon kasi dumadami palang bakterya niyan. Napanood ko sa isang vlog din naman, sa isang vlogger din sa Facebook. Kay Doc. So, lagyan na natin siya. Oh, di ba? So, ayun mga palangga. Tapos na tayo maglaba. Kasasampay pa lang natin ang mga damit. Ayan. Bilhin siya walang kupas. Wow! Sunrocks na puti, walang kupas. Charot naman, Sunrocks. Mapagod ka naman sa akin. Bigyan mo naman ako ng commercial. Charot. Sponsor na, Sunrocks. Oh, ayan. Yun ang pinakamabigat labhan, guys. Yung alam niyo may kasamang foam. Ay, Diyos ko, kailangan dyan ng puwersa. Akala siguro ng mga lalaki, kagaya ng foreigner, akala siguro nila ay napakadali maglaba. Pero hindi po. Alam po natin mga babae yan. Mahirap maglaba at napakabigat na trabaho yan. Daig mo pa nag-construction. Kailangan mo ng lakas, di ba? Oh, ebidensya. Labang Sunrocks. Bango niya. At basahan lang yan mga palangga. Malinis ang diba? Parang akala mo bimpo na pwedeng gamitin sa katawan. Kasi Sunrocks. Wow! So, tapos na tayo mga gano'n. O, diba? Baka isipin yung mga palangga, ay, ba't nilagay sa rep? Hindi po kasi gumagana yan. Lalagyan lang yan ng mga malinis sa basahan, tsaka yung mga stock namin. So, ipon-ipon na lang ng tubig at pagkataas nito magdidilig, magpapakain ng mga alaga pagkataas namin kumain. So, okay na ito. Yan ay nalaga na. Ganyan lang ako magmaling mga palangga. Luto na rin yung kanin. Sakto, luto na rin yung itlog. O diba, sinong relate dyan? May pagkain na. May pagkain na kami. At tapos na ako maglaba at maglinis. So, kakain naman kaming lahat. Kasama ng aming mga alaga. Siyempre, i-drain nyo ang water. Mga palangga. Yan. Hindi nyo kailangan ng sabaw niyan. Kasi yan ang taba. Nakikita nyo. Mataba. Yan ang taba ng maling. Ay, mainit, mainit. Por favor, senyor, mainit. Oh, diba? Yan na lang ang aming almusal sa umaga. Ang asawa ko naman kasi tinapay yan. Puro tinapay. May sarili man siyang palaman. Bahala siya. Nagkakasabay lang kaming isa lang ang kinakain namin yan kapag ang niluluto ko talaga ay talagang ulam na gusto niya. Halimbawa, adobo, tinola, ganyan, kaldereta.
Pero hindi mo yan mapakain ng mga paksiw, mga ganyan, tuyo. So, syempre, magluluto na ako ng sarili ko. Oy, parang premyo ko na lang yung sa sarili ko na gusto kong, makakain ko yung gusto kong kainin. Siya naman kasi may mga tinapay siya. Anytime na gusto niyang kumain, ganun. Mga chocolate. Ako, control ako sa mga matatamis kasi ingat-ingat din tayo sa ating mga sugar dyan. So, shout out sa lahat. So, that's it for now mga palangga. Patay muna natin ang tubig kasi maingay. Pasensya na kayo. Dito kasi ako sa kusina. So that's it for now mga palangga. Ayan lang ang aking ulam. Ayan lang. Kakain muna ako at kain naman ako ng mga alaga. Sa kanya kasi ang kanyang akin linis, laba, luto. Tapos pakain sa mga aso't pusa. Ang ginagawa niya ay siyang nagpapakain ng mga manok. So, suman kayo dyan. Suman. 20 pesos, 3 piraso. Binta ng pinsan ko. So, pang merienda yan. So, that's it for now mga palangga. From Agpanabat Centro Romblon, Apunan Baby for sale still. This place is still for sale. PM sa aking Facebook account, Dorang Layas. YouTube channel, Dorang Layas. And please, don't forget to follow, like, and share, and subscribe my channel. Bahala na ang mahal na Panginoong Hesukristo, ang mahal na nagumanti sa inyong kabutihan. Maraming salamat po. Ingat po tayo lahat, lalong-lalo na sa ating mga OFW. Dorang layas, hindi man nagpo-post ng natur